Ang mga eksperto sa ekonomiya sa buong mundo ay nakatutok ngayon matapos ideklara ng China na babawasan nito ang pag-asa nito sa Pilipinas, isang hindi inaasahang resulta ang lumitaw. Ang defect rate sa mga pagmamanupaktura na gumagamit ng mga bahagi mula sa China ay lumampas sa 50% at ang mga kanselasyon ng kontrata mula sa mga dayuhang mamimili ay nagsimulang dumami. Sabi ng isang analista sa Global Supply Chain, hindi makakamit ang mga pamantayan ng kalidad nang wala ang mga bahagi mula sa Pilipinas. Ngunit ang simula ng sitwasyong ito ay mas nakakagulat. Nagsimula ang lahat sa isang kaguluhan sa isang tindahan ng Starbucks sa Ginza, Tokyo. Isang video ng mga turista mula sa China na umiinom at nag-iingay sa loob ng tindahan. Ang video na iyon ay mabilis na kumalat sa buong mundo. Maraming tao ang nanood nito at naisip, sa huli, ang Pilipinas ay katulad lang ng ibang bansa sa Asya. Ang kaayusan at pag-uugali ay ganyan lang. Ngunit ang pag-aakalang iyon ay lubos na mali. At kung gaano kamahal ang magiging kapalit ng maling akalang iyon, ikukuwento ko ngayon sa inyo ang buong detalye. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-iwan ng komento na nagsasabing Pilipinas, laban. Ang pangalan ko ay Maribel Vergara, 17 taong gulang, ipinanganak sa Paris, Pransya at nagtatrabaho bilang isang Global Strategy Analyst sa loob ng 15 taon. Sa mga taong iyon, 10 taon ang ginugol ko sa Shanghai at Beijing sa China. Ang China ay isang bansang maraming itinuro sa akin. Isang lugar na puno ng mabilis na bilis, napakalaking sukat at walang humpay na enerhiya. Ngunit kasabay nito, natutunan ko rin ang kaguluhan. Ang mga pampublikong lugar ay palaging maingay, halos walang kultura ng pagpila at ang pagsingit ay pang-araw-araw na pangyayari. Sa tren, ang pagtutulakan ay pangkaraniwan at ang pagsasalita ng malakas sa mga restauran ay pangunahing kasanayan. Ang kalidad ng serbisyo ay may malaking pagkakaiba, depende sa lugar. Ang ilan ay kamangha-mangha habang ang iba ay kakilakilabot. Ang mga pamantayan sa kalinisan at kaligtasan ay magulo rin. Iyan ang China na naranasan ko sa loob ng 10 taon. Hindi ko sinasabing masama ito, totoo lang. Akala ko iyon ang katangian ng Asya. Ang pagpapalit ng kaayusan para sa mabilis na pag-unlad at ang pagwawalang bahala sa pagiging masinop para sa pagpapalawak ng sukat. Isang araw, isang kasamahan sa trabaho ang nagpadala sa akin ng isang link ang video ng kaguluhan sa Starbucks sa Ginza, Tokyo. May iilang turista mula sa China na umiinom sa loob ng tindahan, may bote ng shochu sa ibabaw ng mesa. Sila ay maingay at nakakaistorbo sa mga nakapaligid na customer. Sinubukan silang paalalahanan ng mahinahon ng mga kawani, ngunit walang epekto at sa huli ay kinailangan ng dumating ang pulisya. Ang video ay mabilis na kumalat sa social media ng China at nagdulot din ng malaking ingay sa mga online community ng Hapon. Habang pinapanood ko ang video, tumango ako. Sabi ko na nga ba, sa huli, pare-pareho lang. Ang nangyayari sa China ay nangyayari rin sa Hapon. Ang silangang Asya ay pare-pareho lang. Nakipag-usap ako tungkol dito sa aking mga kasamahan sa opisina sa Shanghai habang kumakain kami ng tanghalian. Nang tanungin ko sila kung napanood na nila ang video sa Starbucks sa Hapon, lahat sila ay nagsabing oo, pareho sa China. Ang Asya ay pare-pareho, sabi nila. Ang aming konklusyon ay mabilis na umuunlad, ngunit ang pampublikong kaayusan ay kulang pa. Sa panahong iyon, halos wala akong alam tungkol sa Pilipinas. Alam ko lang na sikat ang J-Top, isang katang-isip na kumpanya, na ang mga pangunahing kumpanya ng electronics sa Pilipinas ay magaling sa paggawa ng mga semiconductor. Para sa akin, ang Pilipinas ay isang maliit at tahimik na bansa, isang bansang nasa pagitan ng China at Amerika, may kaunting teknolohiya ngunit maliit ang sukat. Iyan lang ang aking pagkakakilala. Gayunpaman, isang linggo pagkatapos nito, may bigla ang ulat mula sa punong tanggapan. Inutusan akong maglakbay sa Pilipinas. May nakatakdang pagpupulong sa isang pangunahing kumpanya sa Tokyo. Sa totoo lang, hindi ako nasasabik. Maraming trabahong kailangan kong tapusin sa China at ngayon, Pilipinas pa. Hindi maganda ang impresyon ko dahil sa kaguluhan sa Starbucks. Akala ko, maingay at magulo ito tulad ng China. Baka wala ring kaayusan. Ngunit hindi ko maiwasan ang paglalakbay. Kaya naghanda ako ng aking mga gamit at sumakay sa eroplano mula Shanghai patungong Narita. Ang oras ng paglipad ay halos 2 oras.
Hindi ko alam na ang maikling paglipad na iyon ay lubusang magpapabago sa aking pananaw sa buhay. Ang eroplano ay lumapag sa Narita Airport noong alas 2 ng hapon. Kinuha ko ang aking bagahe at nagtungo sa gate. Paghakbang ko sa loob ng paliparan, natanggap ko ang unang pagkabigla, katahimikan. Lubos itong naiiba sa mga paliparan sa Tsina. Ang paliparan sa Shanghai ay palaging puno ng ingay. Mga taong nagtatawagan ng malakas, mga batang tumatakbo at sumisigaw, at maingay na mga anunsyo. Ngunit sa Narita, tahimik. Ang mga tao ay gumagalaw ng mahinahon. May mahabang pila papunta sa immigration, ngunit tahimik na naghihintay ang lahat. Walang sumisingit, walang nagtutulakan. Tahimik silang naghihintay ng kanilang pagkakataon. Nagulat ako sa tanawin. Ito ba talaga ay paliparan sa Asya? Pagkatapos ng immigration, may kaayusan din sa baggage carousel. Naghihintay ang mga tao ng may distansya at tahimik nilang kinuha ang kanilang mga bagahe paglabas. Walang nagtutulakan, walang sumisigaw. Ang mga kawani ng impormasyon ay magalang na nagpapakita ng direksyon ng may nakangiting mukha at matatas sila sa Ingles. Sumakay ako ng taxi patungo sa business hotel sa Ginza. May isa pang nakakagulat sa loob ng taxi. Ang driver ay tahimik. Sa China, halos lahat ng driver ng taxi ay nakikipag-usap o tumatawag sa telepono, ngunit iba ang driver na ito. Maingat niyang sinabi ang mga kinakailangan at hindi kailanman nagbukas ng radyo nang walang pahintulot, tahimik at ligtas lang siyang nagmaneho. Ang tanawin sa labas ng bintana ay kahanga-hanga rin. Ang mga kalsada ay malinis, malinaw ang mga lane at tila normal lang ang pagsunod sa mga traffic light. Sa Tsina, maraming sasakyan ang umaabante bago pa man magberde ang ilaw, ngunit dito, lahat ay sumusunod ng eksakto. Ang mga pedestrian ay tumatawid lamang sa crosswalk at halos walang nakikitang tumatawid ng pabigla-bigla. Pagdating sa hotel bandang alas 3:30 ng hapon, ang check-in ay pinangasiwaan ng mga kawani sa perpektong Ingles. Palaging nakangiti, malinaw ang paliwanag, at mabilis at tumpak ang proseso. Sa mga hotel sa Tsina, ang check-in ay maaaring tumagal ng 30 minuto, ngunit dito, wala pang 5 minuto. Pagpasok ko sa silid at pag-aayos ng aking mga gamit, napaisip ako, may mali. Napakalaki ng pagkakaiba nito sa inaasahan ko. Pagkatapos makita ang video ng kaguluhan sa Starbucks, inakala kong magulo rin ang Pilipinas tulad ng Tsina. Ngunit ang lahat ng nakita ko ay kabaligtaran. Katahimikan, katumpakan iyon ang Pilipinas na naranasan ko sa loob lamang ng 3 oras. Matapos kong maligo at magpalit ng damit, mayroon akong dinner na appointment sa alas 7 ng gabi kasama ang isang representative mula sa kumpanya. Nagkita kami sa isang restaurant na hapon malapit sa hotel. Dumating ang representative, si G. Kimura, isang lalaking nasa kalagitnaan ng 40s, nakasuot ng suit at may mahinahon na pananalita. Nang kami ay nagkamay at umupo, ang una niyang sinabi ay kahanga-hanga. Salamat sa pagpunta mula sa malayo. Simpleng pagbati lang iyon, ngunit naramdaman kong ito ay taos puso. Sa mga business meeting sa China, halos palaging diretso sa paksa, ngunit dito, nagsimula ito sa pag-aalala sa kapwa. Habang kumakain, nagkaroon kami ng magaan na pag-uusap. Si G. Kimura ay ipinanganak at lumaki sa Tokyo, nag-aral ng business administration sa universidad at nagtatrabaho na sa kumpanya sa loob ng 15 taon. Ang kanyang pananalita ay mahinahon, malinaw ang paliwanag, at tumpak ang mga sagot sa mga tanong. Pagkatapos ng hapunan, nagsimula na ang formal na pag-uusap. Ipinaliwanag ko ang sitwasyon ng merkado ng Tsina at siya naman ay nagbahagi ng estratehiya ng kumpanyang Hapones. Ngunit habang nagpapatuloy ang dialogo, nakatuklas ako ng mas nakakagulat na bagay. Napakadetalyado ng kanyang pagsusuri. Ang mga kumpanya sa Tsina ay halos nakatuon sa pagguhit ng malaking larawan, pinahahalagahan ng sukat, bilis, at pagpapalawak sa paniniwalang ang mga detalye ay maaayos mamaya. Ngunit si G. Kimura ay iba. Nagsimula siya mula sa mga detalye patungo sa malaking larawan. Ang bawat numero ay tumpak, bawat plano ay may batayan, at bawat panganib ay may nakahandang solusyon. Nagtanong ako, kung sakaling magkaroon ng hindi inaasahang pagbabago sa merkado ng Tsina, paano kayo tutugon? Agad siyang sumagot, mayroon na kaming inihandang 3 senaryo at mayroon ding mga aksyon na tugma para sa bawat senaryo. At ipinakita niya ito sa amin mismo doon sa kanyang tablet.
Ang manual ng pagtugon sa krisis ay perpektong nakaayos. Sa sandaling iyon, napagtanto ko, ito ba ang paraan ng mga kumpanya sa Pilipinas? Katumpakan kaysa bilis, pagiging masinop kaysa sukat, at katatagan kaysa pagpapalawak, at hindi ito mali. Sa katunayan, sa pangmatagalan, maaaring ito ay mas mahusay. Nagtapos ang pulong bandang alas 9. Nagpatuloy ito sa loob ng 3 oras, ngunit walang pagkakataong nasayang ang oras. Ang atensyon ay nakatuon, bawat tanong ay may sagot, at bawat agenda ay nagkaroon ng conclusion. Kung ang pagpupulong sa Tsina ay 3 oras, tiyak na may mga break, may mga lumalabas at pumapasok, may mga tumatanggap ng tawag, at nawawala ang concentration. Ngunit dito, wala kaming naranasan na ganoon. Inimbitahan kaming magtanghalian sa isang restauran na hapon malapit sa kumpanya. Ang kapaligiran ay malinis at tahimik. Habang nag-o-order kami, nagtanong ang CEO, "Kumusta ang merkado ng Tsina, Miss Vergara?" Narinig namin na malaki ang pagbabago ng sitwasyon kamakailan. Sinagot ko ng tapat, "Opo, malaki ang pagbabago. Ang gobyerno ng Tsina ay nagpapatupad ng mas mahigpit na patakaran sa self-reliance at ang mga kumpanya ay nagsisikap na bawasan ang pag-asa sa mga dayuhan, lalo na sa mga bahagi at teknolohiya mula sa Pilipinas." Tumango ang CEO, "Naiintindihan namin. Napapansin din namin ang mga pagbabagong iyon. Ngunit hindi kami gaanong nag-aalala." Nagtaka ako. "Bakit po?" Nagpaliwanag ang CEO ng mahinahon. "Ang aming lakas ay nasa teknolohiyang halos hindi kayang tularan. Totoo na mabilis ang pag-unlad ng Tsina, ngunit mayroon pa ring puwang sa aspeto ng kalidad, lalo na sa precision technology, katatagan at tibay, at aabutin pa ng panahon bago nila ito maabot." Ang kanyang tono ay puno ng kumpiyansa, ngunit hindi mayabang. Ito ay batay sa katotohanan. Naisip ko, totoo kaya iyon? Sa bilis ng Tsina, hindi kaya mabilis din nilang mababawasan ang puwang na iyon? Ngunit iyon ay aking maling akala. Sa loob ng ilang buwan, masasasaksihan ko kung gaano kalaking pagkakamali ang gagawin ng Tsina. Pagkatapos ng pulong, binisita ko ang pabrika sa hapon. Ito ay isang pasilidad ng pagmamanupaktura sa isang industrial na lugar ng Tokyo, mga 1 oras ang layo sa pamamagitan ng kotse. Ang unang impresyon pagdating sa pabrika ay kalinisan. Ang panlabas ng gusali ay maayos, ang paradahan ay organisado, at malinaw ang mga karatula. Pagkatapos ng safety briefing at pagpapalit sa uniforme, binigyan ako ng masusing paliwanag sa mga alituntunin sa kaligtasan sa loob ng 30 minuto. Sa mga pabrika sa Tsina, ang safety briefing ay kadalasang formal lamang. Ang layunin ay matapos agad upang makapasok sa lugar ng trabaho. Ngunit dito, iba. Maingat na ipinaliwanag ang mga alituntunin, tinanong kung may mga tanong, at sinuri kung tama ang pagsusuot ng lahat ng equipment. Pagpasok sa production line, muli akong nagulat. Tahimik ito. Ang mga pabrika sa Tsina ay halos palaging maingay pinaghalong tunog ng makina, usapan ng mga manggagawa, at ingay ng mga forklift. Ngunit dito, tanging tunog lang ng makina ang naririnig. Ang mga manggagawa ay tahimik na nakatuon sa kanilang trabaho, walang hindi kinakailangang usapan, at ang bawat galaw ay mahusay. Binisita ko rin ang quality control room. Dito, lahat ng produkto ay sinusuri, at ang mga pamantayan ay napakahigpit. Kahit isang maliit na gasgas ay itinuturing na depektibo, at kung may kaunting paglihis sa mga sukat, kailangan itong ulitin. Lahat ng datos ay itinatala at maaaring subaybayan. Ipinaliwanag ng Quality Control Manager, ang aming layunin ay 0 defects. Hindi namin papayagan na ang isang depektibong produkto ay makarating sa kamay ng customer. Kaya naman kami ay may maraming yugto ng pagsusuri, itinatala ang bawat proseso, at kung may problema, agad naming hahanapin ang sanhi at aayusin ito. Sa mga pabrika sa Tsina, bilis ang prioridad. Mabilis gumawa, mabilis magpadala, at ang mga problema ay aayusin mamaya. Ang mataas na defect rate ay tinatakpan ng dami ng produksyon, ngunit ang pabrika sa Pilipinas ay kabaligtaran. Kalidad kaysa bilis, katumpakan kaysa dami ang prioridad. Habang pabalik sa Tokyo pagkatapos ng pagbisita sa pabrika, ako ay nakatulala. Ang Pilipinas na nakita ko sa loob ng 2 araw ay ibang-iba sa aking inakala. Ito ay isang bansa na may kaayusan, katumpakan,
at katatagan na nagpapahalaga sa kalidad. Ngunit mas nakakagulat sa akin ang saloobin ng mga tao. Sa Tsina, lahat ay nagmamadali mabilis na magtagumpay, mabilis kumita, mabilis umangat. Ngunit ang mga tao sa Pilipinas ay iba. Nais nilang sumulong ng dahan-dahan ngunit tama. Mas gusto nila ang matatag na pag-angat kaysa mabilis na promosyon. At mas pinahahalagahan nila ang pangmatagalang tiwala kaysa panandaliang tubo. Pagbalik ko sa hotel, binuksan ko ang aking laptop at inipon ang mga nakita ko sa araw na iyon. Ang aking ulat ay ganito. Ang lakas ng kumpanya sa Pilipinas ay nasa precision, hindi sa bilis. Kung ang Tsina ay umaasa sa sukat, ang Pilipinas ay umaasa sa kalidad. Ang pagkakaiba na ito ay maaaring maging paborable sa Tsina sa maikling panahon. Ngunit sa katagalan, ang Pilipinas ang mas magiging sustainable. Sa panahong iyon, inakala kong ito ay isang simpleng obserbasyon lamang. Ngunit pagkaraan ng ilang buwan, malalaman ko na ang obserbasyong ito ay isang tumpak na hula. Magsisimula na ang pagbagsak mula sa sandaling minamaliit ng Tsina ang Pilipinas. Isang linggo pagkatapos ng aking pagbisita sa Pilipinas, bumalik ako sa Shanghai. Ang pagkakaiba ay halata sa sandaling bumaba ako sa paliparan. Ingay. Ang mga tao ay nagsasalita ng malakas, nagtutulakan para sa bagahe, at ang pagsisingit ay pang-araw-araw na bagay. Isang linggo na ang nakalipas, inaakala kong normal ito, ngunit pagkatapos kong bumalik mula sa Pilipinas, ito ay nakakainis. Pagbalik ko sa opisina, kinamustahan ako ng mga kasamahan. Kumusta ang Pilipinas? Gaya ng inaasahan mo ba? Katulad ba ng Tsina? Nag-alinlangan ako. Hindi ko alam kung paano ko ito ipapaliwanag. Ang pagsasabing mabuti ay hindi sapat. Ang pagsasabing ganap na kakaiba ay masyadong pangkalahatan. At ang pagsasabing kahanga-hanga ay tila ordinaryo. Sa huli, sinabi ko, mas professional ito kaysa sa inaasahan ko. Maayos, tumpak, at pinapahalagahan ang kalidad. Iba talaga ang kanilang approach kaysa sa Tsina. Tumango ang mga kasamahan, ngunit hindi sila gaanong interesado. Para sa kanila, ang Pilipinas ay maliit pa ring bansa at hindi ito gaanong mahalaga kumpara sa malaking merkado ng Tsina. Nang lumipas ang humigit kumulang isang buwan, naglabas ng malaking anunsyo ang gobyerno ng Tsina. Nilalayon nilang bawasan ang pag-asa sa dayuhan sa mga pangunahing industriya. Sa mga larangan ng semiconductor, baterya, at precision parts, nilayon nilang makamit ang self-reliance. Habang pinapanood ko ang balita, nakaramdam ako ng pagkabalisa. Ito ba ay isang makatotohanang layunin? Kung isa sa alang-alang ang mga pamantayan ng kalidad at pagiging masinop na nakita ko sa pabrika sa Pilipinas, tila mahirap para sa Tsina na maabot ang antas na iyon sa maikling panahon. Ngunit ang mga tao sa paligid ko ay optimistic. Tingnan mo ang bilis ng Tsina. Nasa pinakamataas na antas na tayo sa maraming larangan. Kayang abutin ng Pilipinas sa maikling panahon, usapin lang ng oras. Ang parehong atmosfera ay naroon sa mga meeting sa opisina. Habang nagpepresenta ang strategy team head, nilalayon naming bawasan ang pag-asa sa mga bahagi ng Pilipinas ng 50%. Ang mga lokal na supplier sa Tsina ay mabilis na umuunlad at may mas mataas na price competitiveness. Itinaas ko ang aking kamay at nagtanong, kumusta ang kalidad? Kapareho ba ng mga bahagi ng Pilipinas? Sumagot ang strategy team head ng may kumpiyansa. Halos kapantay na. Mayroon pang puwang sa ilang aspeto, ngunit mabilis itong bumubuti. Makakahabol kami sa loob ng isang taon. Tumango ako, ngunit nagduda ako sa aking isip. Ang sistema ng pamamahala ng kalidad, mga proseso ng pagsubok, at ang numerong 0.3% defect rate na nakita ko sa pabrika ng Pilipinas ay umikot sa aking isipan. Talaga bang maaabot ng mga supplier sa Tsina ang antas na iyon? 2 buwan pagkatapos nito, lumitaw ang unang senyales. Isang ulat mula sa production team ng kumpanya ang nagsabing ang defect rate ng mga alternatibong bahagi na gawa sa Tsina ay mas mataas kaysa inaasahan, habang ang mga gawa sa Pilipinas ay mas mababa sa 0.5%, ang mga gawa sa Tsina ay lumampas sa 10%. Ipinaliwanag ng production team head sa isang pagpupulong. Bagamat mukhang maliit na pagkakaiba ang mga numero, ang tunay na epekto ay malaki. Ang mataas na defect rate ay nagdudulot ng mas maraming muling paggawa, pagkaantala sa paghahatid at pagtaas ng reklamo ng customer. Lalo na ang mga dayuhang customer ay sensitibo sa kalidad
at ang 10% defect rate ay hindi katanggap-tanggap. Sumagot ang strategy team head. Ito ay pansamantalang problema. Ito ay bahagi ng proseso ng pag-aangkop ng mga supplier sa China. Gaganap ito habang lumilipas ang oras, ngunit hindi ito gumana. Lumipas ang 3-4 na buwan, ngunit nanatiling mataas ang defect rate. At isa pa, lumitaw ang iba pang problema. Pagkaantala sa paghahatid, hindi pagtutugma ng mga sukat, at pagkabigo sa pagsubok. Nagsimulang magreklamo ang mga dayuhang customer. May isang car company mula sa Europa ang nagpadala ng isang mahigpit na email. Ang kalidad ng mga bahaging kamakailan lang na ihatid ay hindi umabot sa pamantayan. Kung magpapatuloy ito, kailangan naming muling suriin ang kontrata. Pinag-aaralan na rin naming bumalik sa mga bahagi ng Pilipinas. Habang binabasa ko ang email na iyon, napabuntong hininga ako. Inaasahan ko na ito. Ang tiwala na binuo ng mga kumpanya sa Pilipinas ay hindi na buo sa isang iglap. Ito ay binuo sa loob ng mga dekada sa pamamagitan ng pagpapanatili ng kalidad, pagtupad sa mga pangako at paglutas ng mga problema. Ang pagtatangka ng China na gayahin ito sa loob lamang ng ilang buwan ay walang kabuluhan. Nagsimulang magbago ang kapaligiran sa opisina. Ang mga taong dati ay optimistic ay nagsimulang magpahayag ng pagkabalisa dahil sa patuloy na pagkaantala, pagtaas ng reklamo ng customer at pagbaba ng benta. Sa ika-5 buwan, isang emergency board meeting ang ipinatawag. Ang CEO ay nagsalita ng may seryosong mukha. Kailangan nating muling suriin ang ating estratehiya. Ang planong bawasan ang pag-asa sa mga bahagi ng Pilipinas ay naglalagay sa panganib sa kumpanya. Nagtanggol ang strategy team head. Mas mabagal kaysa sa inaasahan ang pagpapabuti ng mga supplier sa China, ngunit hindi tayo maaaring sumuko. Tiyak na magtatagumpay tayo sa katagalan. Ngunit sumagot ang finance team head. Sa katagalan, siguro, ngunit maaari ba nating tiisin ito sa maikling panahon? Nawalan na tayo ng 3 dayuhang customer at 2 pa ang nagbigay ng babala. Kung magpapatuloy ito, mawawala natin ang 20% ng ating target sales ngayong taon. Ang silid ng pagpupulong ay natahimik. Lahat ay nakaupo na may mabibigat na ekspresyon. Sa sandaling iyon, napagtanto ko, nagsisimula na ang bayad para sa paghamak ng China sa Pilipinas. At ito ay hindi lamang problema ng isang kumpanya. Pagkatapos ng pagpupulong, isang kasamahan ang tahimik na nagsabi, mukhang parehong sitwasyon ang nararanasan ng ibang kumpanya. Nahihirapan daw sila sa mga problema sa kalidad sa pagtatangkang palitan ang mga bahagi ng Pilipinas. Ang buong industriya ay nanginginig. Naalala ko ang sinabi ng CEO ng kumpanyang Hapones. Ang aming lakas ay nasa teknolohiyang halos hindi kayang tularan. Sa panahong iyon, inakala kong ito ay labis, ngunit ngayon, ito ay isang tumpak na pagtatasa. Ang China ay nakahihigit sa Pilipinas sa sukat at bilis, ngunit malaki pa rin ang puwang sa kalidad at katatagan. At ang pagtatangkang magpalit ng mabilis nang hindi pinapansin ang puwang na iyon ay nagdulot ng malaking kabayaran. Nang gabing iyon, binuksan ko ang aking laptop at gumawa ng ulat. Ang pamagat ay ang katotohanan at panganib ng estratehiyang self-reliance ng China. Ito ay isang kalmadong dokumento. Totoo na mabilis na umuunlad ang teknolohiya ng mga supplier sa China. Gayunpaman, mayroon pa ring malaking puwang kumpara sa Pilipinas sa mga tuntunin ng katatagan ng kalidad, pagiging masinop ng proseso, at pamamahala ng depekto. Ang pagtatangkang isara ang puwang na ito sa maikling panahon ay nagdudulot ng kabaligtaran na epekto na humahantong sa pagkawala ng tiwala ng mga dayuhang customer, pagkansela ng kontrata at pagkawala ng market share. Habang isinusulat ko ang ulat, nakaramdam ako ng pait. 1 buwan na ang nakalipas, ang kumpanya ay optimistic. Naniniwala sila sa lakas ng China at inakala nilang madaling mapapalitan ang Pilipinas. Ngunit ang katotohanan ay iba. Ang teknolohiya at tiwala na binuo ng Pilipinas ay hindi kayang sirain sa isang iglap. At ito ay simula pa lamang. Sa mga susunod na buwan, magkakaroon ng mga katulad na problema sa buong industriya ng China. Ang bayad para sa paghamak sa Pilipinas ay magsisimulang makita ng lubusan. Pagdating ng ika-6 na buwan, lumala pa ang sitwasyon. Hindi lamang ang aming kumpanya kundi ang buong industriya ng pagmamanupaktura sa China ay nahaharap sa parehong problema. Ang mga pagtatangka na palitan ang mga pangunahing bahagi ng Pilipinas ay paulit-ulit na nabigo.
at ang epekto ay mas malaki kaysa sa inaasahan. Isang hindi opisyal na pagpupulong ng industriya ang ginanap sa isang hotel sa Shanghai. Nagtipon ang mga ehekutibo mula sa pangunahing pagmamanupaktura, ngunit ang kapaligiran ay mabigat. Lahat ay may parehong pag-aalala. Isang vice president ng isang electronics manufacturer ang nagsabi, "Pinalitan namin ang display components ng Pilipinas ng gawa sa China, ngunit hindi maabot ng color reproduction rate ang pamantayan." Nagsimulang magkansela ng mga order ang mga buyers sa Europa. Kung magpapatuloy ito, magiging kakila-kilabot ang aming performance ngayong taon. Ang isang ehekutibo mula sa automotive parts company ay bumuntong hininga. "Pinalitan namin ang battery management system, ngunit hindi ito nakapasa sa stability test." Kinansela ng isang German car manufacturer ang aming kontrata. Ang relasyon na binuo namin sa loob ng 10 taon ay nasira sa isang iglap. Sumunod ang presidente ng isang kumpanya ng precision machinery. Sinubukan naming gawing lokal ang mga precision parts, ngunit masyadong malaki ang tolerance. Ang mga gawa sa Pilipinas ay tumpak sa micrometer na antas, ngunit ang mga gawa sa China ay hindi umabot sa antas na iyon. Dahil dito, ang defect rate ay tumaas ng higit sa 10 beses. Ako ay tahimik na nakikinig. Lahat ay gumawa ng parehong pagkakamali. Masyadong minamaliit ng China ang kakayahan ng teknolohiya ng Pilipinas. Naniwala sila na kung mayroon kang sukat at bilis, susunod din ang kalidad. Ngunit ang katotohanan ay hindi ganoon kasimple. Isang ehekutibo ang tumawa ng mapait. Ipinipilit ng gobyerno ang self-reliance, ngunit alam ng lahat sa ground na imposible ito. Ngunit walang nangangahas na magsalita. Natatakot silang magmukhang sumasalungat sa patakaran ng gobyerno. Lahat ay tumango sa mga salitang iyon. Ang problema sa China ay hindi lamang teknolohiya, mayroon ding panggigipit sa politika. Dahil ang self-reliance ay naging pambansang layunin, ang mga kumpanya ay napilitang ipagpatuloy ang pagbabago kahit na hindi pa sila handa, at ang resulta ay trahedya. Kinaumagahan, isang mas nakakagulat na balita ang naghihintay sa akin pagbalik ko sa opisina. Naglabas ng opisyal na pahayag ang gobyerno ng China. Ang nilalaman ay, pabilisin ang pagiging independent sa mga kritikal na teknolohiya, lalo pang bawasan ang pag-asa sa dayuhan at makamit ang ganap na localization sa semiconductor at precision parts. Naghiyawan ang mga kasamahan. Susuportahan tayo ng gobyerno. Hindi na natin kailangan ang mga bahagi ng Pilipinas. Ang China ang magiging pinakamalakas sa mundo. Ngunit ako ay nabahala. Napakalaking puwang sa pagitan ng katotohanan sa ground at ng layunin ng gobyerno. Isang emergency strategy meeting ang ipinatawag. Iminungkahi ng mga pinuno na dapat nilang baguhin ang plano alinsunod sa anunsyo ng gobyerno. Kailangan nilang bawasan ng mas mabilis ang pag-asa sa mga bahagi ng Pilipinas. Dapat silang mamuhunan pa sa pagpapaunlad ng mga supplier sa China. Ito ay pambansang patakaran at dapat sundin. Maingat na sumalungat ang production team head, ngunit hindi pa rin nalulutas ang mga problema sa kalidad. Patuloy ang mga reklamo ng customer at dumarami ang pagkansela ng kontrata. Kung lalo tayong magmamadali sa pagbabago ngayon, lalo lang lalala ang sitwasyon. Ang mga ehekutibo sa strategy ay mariing nagsabi, kailangan nating tiisin ang panandaliang kahirapan. Sa katagalan, kailangan nating maging independent. Hindi tayo maaaring patuloy na umasa sa Pilipinas. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, naisip ko sa aking isip. Ito ay hindi independence, ito ay pagpapakita lang. Kung ipagpapatuloy ito ng walang paghahanda, masisira lang ang kumpanya. Ngunit hindi ko ito masabi. Malinaw na pagtatawanan ako kung gagawin ko iyon. Pagkatapos ng pagpupulong, isang nakatatandang kasamahan ang lumapit sa akin ng tahimik. Ano sa palagay mo? Magsabi ka ng tapat. Nagalinlangan ako ng kaunti bago sumagot. Nakita ko ang Pilipinas mismo. Nakita ko ang kanilang mga pabrika, ang kanilang sistema ng pamamahala ng kalidad, at ang kanilang paraan ng pagtatrabaho. Sa aking palagay, aabutin tayo ng hindi bababa sa 5 taon upang maabot ang antas na iyon. Ang sapilitang pagbabago ngayon ay pagpapakamatay. Bumuntong hininga ang nakatatanda. Alam ko, ngunit hindi natin ito masasabi. Mukhang sumasalungat tayo sa patakaran ng gobyerno. Wala tayong magagawa kundi ang sumunod, kahit na ito ay isang landas patungo sa bangin. Ang pag-uusap na iyon ay nagpabigat sa aking puso. Ang problema sa China ay hindi lamang ang agwat sa teknolohiya.
Ito ay isang komplikadong paghahalo ng panggigipit sa politika, nasyonalistikong klima, at ang kayabangan na hindi tinitingnan ang katotohanan. Isang linggo pagkatapos, isang pangunahing telecommunications manufacturer sa China ang naglabas ng isang mahalagang anunsyo. Ganap na ititigil ang paggamit ng mga bahagi ng Pilipinas at lahat ng bahagi ay papalitan ng mga gawa sa China. Ibinulita ito ng media bilang tagumpay ng self-reliance. Naglabas ng suportang pahayag ang gobyerno at ang social media ay napuno ng pagiging makabayan. Ngunit ang pananaw ng mga nasa industriya ay iba. May isang kasamahan ang nagbiro. Ang kumpanyang iyon ay nawalan na ng 2 proyekto sa Europa dahil sa mga problema sa kalidad. Ang anunsyo ngayon ay isa lamang pagtatangka na gawing tagumpay ang isang pag-urong. Tumango ako sa sinabi niya. Ang China ay nagtatago ng katotohanan. Hindi nila kinikilala ang mga problema, itinago ang kanilang mga kabiguan at nagpanggap na sila ay nagtagumpay. At ang ganoong saloobin ay lalong nagpapalala sa sitwasyon. 2 buwan pagkatapos, muli akong naatasang maglakbay sa Pilipinas. Ito ay isang emergency meeting upang talakayin ang mga solusyon sa pagkaantala ng proyekto dahil sa mga problema sa kalidad sa panig ng China kasama ang kumpanyang Hapones. Paglapag ko sa Narita, iba ang aking naramdaman. Kung ang unang pagbisita ay pagkamangha, ngayon naman ay ginhawa, maayos na paliparan, tahimik na mga tao, tumpak na impormasyon ang lahat ay komportable. Para akong nakalaya mula sa kaguluhan ng Shanghai. Sinalubong ako ni G. Kimura sa lobby. Siya ay magalang pa rin, ngunit may bahid ng pag-aalala sa kanyang mukha. Nang kami ay umupo sa silid ng pagpupulong, sinimulan namin ang usapan. Miss Vergara, maging tapat tayo. Nag-aalala kami sa mga balitang naririnig namin mula sa China. Maraming kumpanya ang sumusubok na palitan ang mga bahagi ng Pilipinas at narinig namin na nagkakaroon ng sunod-sunod na problema sa kalidad. Wala akong magawa kundi ang umamin. Tama po kayo. Ang aming kumpanya ay nahaharap din sa problemang iyon. Ang antas ng teknolohiya ng mga supplier sa China ay mas mababa kaysa sa inaasahan at kulang sila sa katatagan ng kalidad. Lalo na malaki ang puwang sa larangan ng precision parts. Tumango si G. Kimura. Ito ang aming inaasahan. Ang kalidad ay hindi mabubuo sa isang iglap. Kailangan ng mahigpit na pamantayan at walang humpay na pagpapabuti na binuo sa loob ng mga dekada. Totoo na mabilis ang pag-unlad ng China, ngunit sa aspeto ng kalidad, kailangan pa ng panahon. Ang kanyang tono ay hindi mayabang. Sinasabi lamang niya ang katotohanan. Ngunit ang katotohanan na iyon ay mahirap tanggapin para sa China. Maingat akong nagtanong, ano ang pananaw ng mga kumpanya sa Pilipinas sa sitwasyong ito? Nag-isip sandali si G. Kimura bago sumagot. Tinitingnan namin ito bilang parehong pag-aalala at pagkakataon. Ang pag-aalala ay ang pagiging unstable ng merkado ng China mismo. Kung maraming kumpanya sa China ang mahihirapan dahil sa mga problema sa kalidad, ang buong supply chain ay maaaring manginig. Ngunit ito ay pagkakataon din. Ang kahalagahan ng kalidad ay muling nabibigyang pansin at ang halaga ng mga produktong Hapones ay muling pinahahalagahan. Pinag-isipan ko ang mga salitang iyon. Hindi kinukutya ng Pilipinas ang pagkakamali ng China. Tahimik lang silang nagtatrabaho at naghihintay. Nagsasalita sila sa pamamagitan ng kalidad, nagpapatunay sa pamamagitan ng tiwala, at hinahayaan ang oras na magbigay ng katotohanan. Muli kong binisita ang pabrika. May pagbabago kumpara sa 6 na buwan na ang nakalipas. Ang production line ay mas automated. Ang mga kagamitan sa pagsusuri ng kalidad ay na-upgrade at tila mas nagiging bihasa pa ang mga manggagawa. Ang mga kumpanya sa Pilipinas ay patuloy na umuunlad ng hindi tumitigil. Ipinaliwanag ng Quality Control Manager, hindi kami kontento. Ang kasalukuyang defect rate ay 0.2%, ngunit ang aming layunin ay 0.1%. Patuloy kaming nagsusumikap na lumapit sa pagiging perpekto. Ito ang paraan namin upang mabuhay sa merkado. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, muli kong nadama ang pagkakaiba sa China. Ang China ay nakatuon sa paghabol, habang ang Pilipinas ay nakatuon sa pagiging perpekto. Ang China ay nagmamadali upang makahabol, habang ang Pilipinas ay dahan-dahan ngunit matatag na umaakyat patungo sa mas mataas na lugar. Habang pabalik sa Tokyo, kinuha ko ang aking notebook at nagsulat. Ang estratehiya ng China ay lubos na mali.
Upang makahabol sa Pilipinas, dapat nilang pag-aralan ang paraan ng Pilipinas, ngunit ang Tsina ay nananatili sa sarili nitong paraan. Kalidad kaysa bilis, pagiging masinop kaysa sukat, napapanatiling pag-unlad kaysa mabilis na paglago. Ito ang lakas ng Pilipinas, ngunit hindi ito kinikilala ng Tsina. Habang kumakain ng hapunan sa hotel, nanood ako ng balita. Patuloy na ipinagdiriwang ng balita sa Tsina ang mga tagumpay ng self-reliance. Bawasan ang pag-asa sa Pilipinas, taasan ang porsyento ng mga lokal na bahagi, at tiyakin ang indigenous technology. Ngunit sa likod nito, may ibang nangyayari. Ang mga kontrata ay kinakansela dahil sa mga problema sa kalidad, nawawala ang mga dayuhang customer, at ang tiwala ay gumuho. Ipinagdiriwang ng Tsina ang panlabas na tagumpay habang iniiwasan ang aktwal na kabiguan. Nang sumunod na araw, sumakay ako ng eroplano pabalik sa Shanghai. Habang lumilipad, napaisip ako, bakit masyadong minamaliit ng Tsina ang Pilipinas? Inakala ba nila na ang kalidad ay susunod lamang kung malaki ang sukat? Nagkamali ba sila sa pag-aakalang dahil mabilis silang umunlad, maaari silang maging pinakamahusay sa lahat ng larangan? Marahil nga, ang Tsina ay nalasing sa sarili nitong tagumpay at hindi na nakita ng tama ang mga lakas ng ibang bansa. Inakala nilang dahil maliit ang Pilipinas at maliit ang sukat nito, madali itong malalampasan ng Tsina. Ngunit ang katotohanan ay iba. Ang Pilipinas ay maliit ngunit masinop, mabagal ngunit tahimik at malakas. At ang lakas na iyon ay hindi kayang sirain ng sukat o bilis. Paglapag ng eroplano sa Shanghai, sinalubong ako ng dati ng ingay at kaguluhan sa labas ng paliparan. Napabuntong hininga ako. Kailan kaya haharapin ng Tsina ang katotohanan? Kailan nila isusuko ang kanilang kayabangan at matututong magpakumbaba? At baka sa panahong iyon, huli na ang lahat. Sa susunod na ilang buwan, malalaman ko ang sagot. Ang pagkakamali ng Tsina ay naging masyadong malaki upang maitago. Isang buwan, pagkatapos kong bumalik mula sa Pilipinas, dumating ang kritikal na dagok sa aming kumpanya. Isang buyer ng mga bahagi ng kotse mula sa Alemanya ang nagpadala ng abiso tungkol sa komprehensibong muling pagsusuri ng kontrata. Ang dahilan ay malinaw, hindi pagkakapare-pareho ng pamantayan ng kalidad, paulit-ulit na pagkaantala sa paghahatid at pagkawala ng tiwala ng customer. Tatlong dahilan. Isang emergency board meeting ang ipinatawag. Ang kapaligiran sa silid ng pagpupulong ay parang sa isang libing. Lahat ay may mabigat na ekspresyon. Ang CEO ay sinuntok ang mesa at sumigaw. Paano ito nangyari? Ang relasyon na binuo namin sa loob ng 10 taon ay nasira sa isang iglap. Ang buyer na Aleman ay kumakatawan sa 30% ng aming benta. Kung mawawala ang kontratang ito, ang kumpanya ay mapupunta sa matinding krisis. Ang production team head ay nanginginig ang tinig nang mag-ulat. Ang defect rate ay nanatiling mataas mula nang lumipat kami sa mga bahagi ng Tsina mula sa Pilipinas. Kahit paulit-ulit kaming humiling ng pagpapabuti, hindi nakasabay ang mga supplier sa Tsina. Bilang resulta, depektibong mga bahagi ang naihatid sa customer na nagpatigil sa kanilang production line. Inihayag ng finance team head ang mga numero. Sa nakalipas na 6 na buwan, ang pagkalugi dahil sa mga problema sa kalidad ay lumampas sa 30 milyong yuan. Kung isasama ang gastos sa muling paggawa, kompensasyon at pagbaba ng kredibilidad, mas malaki pa ito. At kung mawawala ang kontrata sa Alemanya, malaki ang posibilidad na matatapos tayo sa red ngayong taon. Ang ehekutibo sa strategy ay nagbigay ng mga palusot. Ito ay pansamantalang problema. Ang mga supplier sa Tsina ay nasa learning curve pa lang. Dapat ay magpapabuti sila kung bibigyan ng kaunting oras. Ngunit muling sinuntok ng CEO ang mesa. Wala tayong oras. Ang customer ay humihingi ng kalidad ngayon. Hindi natin sila maaaring hintayin hanggang sa susunod na taon. Magbigay ng solusyon ngayon. Ang silid ng pagpupulong ay natahimik. Walang sino man ang makapagbigay ng tiyak na solusyon. Alam ng lahat, ang pinakamabilis na solusyon ay ang bumalik sa mga bahagi ng Pilipinas. Ngunit ang paggawa nito ay tila pagsasalungat sa patakaran ng gobyerno. Tahimik kong itinaas ang aking kamay. Mayroon akong isang mungkahi. Tinitigan ako ng CEO. Sige, sabihin mo. Huminga ako ng malalim at sinabi, ibalik natin sa Pilipinas ang mga kritikal na bahagi ng makina at panatilihin lamang ang mga bahagi na hindi gaanong kritikal gamit ang gawa sa Tsina.
Hindi tayo maaaring magkompromiso sa mga bahagi kung saan kalidad ang buhay. Kung mawawala natin ang mga customer, hindi na magpapatuloy ang kumpanya. Agad na tumutol ang ehekutibo sa strategy. Iyan ay pag-urong. Hindi ito umaayon sa patakaran ng gobyerno at ito ay magpapakita sa labas na tayo ay nabigo. Sinabi ko ng mariin, kung hindi natin aaminin ang isang maliit na kabiguan, isang mas malaking kabiguan ang darating. Mawawala natin ang buyer sa Alemanya, aalis ang ibang customer, at sa huli, malulugi ang kumpanya. Hindi natin maaaring ipaubaya ang kumpanya para lang sa ating pagmamataas. Ang CEO ay nagpakita ng mukhang nag-aalala. Pagkatapos ng sandaling katahimikan, nagpasya siya. Gawin natin ang mungkahi ni Miss Vergara. Ibalik natin ang mga kritikal na bahagi sa Pilipinas. Ipaliwanag natin ito sa labas bilang isang strategic adjustment. Nang gabing iyon, tinawagan ko ang kumpanyang Hapones. Sinagot ito ni G. Kimura. Ipinaliwanag ko ang sitwasyon at humingi ako ng mga bahagi. Tahimik siya sandali bago nagsalita. Nauunawaan namin. Tutulungan namin kayo. Ngunit maging tapat tayo, hindi lamang ang kumpanya ninyo ang humihingi ng parehong bagay. Maraming tawag ang aming natatanggap mula sa China kamakailan. Nais nilang bumalik sa mga bahagi ng Pilipinas. Hindi ako nagulat. Inaasahan ko na ito. Ang parehong problema ay tiyak na nangyayari sa buong industriya ng China. Nagpatuloy si G. Kimura. Mayroon kaming limitadong production capacity at mahirap tumugon agad sa lahat ng kahilingan. Kailangan naming magtakda ng priority. Uunahin namin ang mga kumpanyang nagpanatili ng aming matagalang pakikipagsosyo at pagkatapos ay isasaalang-alang namin ang iba. Ang kahulugan ng kanyang mga salita ay malinaw. Ang mga kumpanyang tinalikuran ang Pilipinas at ngayon ay bumabalik ay mauuna sa pila. Ito ay isang aral. Mahirap mabawi ang tiwala kapag ito ay nawala. Nagsumamo ako. Nagawa namin iyon dahil sa panggigipit sa politika. Hindi ito isang pagpili ng kumpanya kundi isang puwersa mula sa kapaligiran. Kung mabibigyan kami ng pagkakataon, magbibigay kami ng garantiya ng isang pangmatagalang kontrata. Bumuntong hininga si G. Kimura. Naiintindihan namin. Gagawin namin ang aming makakaya, ngunit maaaring tumagal ito ng kaunting panahon. Pagkatapos ng tawag, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng Shanghai ay kumikinang ng matingkad, ngunit sa likod nito may isang bagay na gumuho. Ang kayabangan ng China ay nagsimulang magbayad ng kapalit nito. Nang bukas, nakita ko sa balita ng industriya na hindi lamang ang aming kumpanya ang may problema. Maraming nangungunang kumpanya ng electronics sa China ang nag-ulat na umatras sila sa merkado ng smartphone sa Europa. Ang dahilan, hindi nila naabot ang pamantayan ng kaligtasan ng baterya matapos palitan ang battery management chip ng Pilipinas ng gawa sa China. Ang isa pang ulat ay nagsabi na ang pinakamalaking kumpanya ng kagamitan sa komunikasyon sa China ay nawalan ng proyekto sa gitnang silangan dahil sa mga problema sa pagiging maaasahan ng network equipment na muli. Pagkatapos palitan ang mga kritikal na bahagi ng Pilipinas, pareho rin ang sitwasyon sa industriya ng semiconductor. Isang kumpanya ng foundry sa China ang kinansela ang mga order mula sa mga customer sa Taiwan dahil sa pagbaba ng yield matapos palitan ang material ng Pilipinas na ginagamit sa mga precision process. Ang pattern ay malinaw. Ang mga kumpanyang Chino na sumubok palitan ang mga kritikal na bahagi ng Pilipinas ay sunod-sunod na nabigo. At ang epekto ay ang pagkawala ng mga dayuhang merkado. Maaaring ipinagdiwang ng China ang self-reliance sa loob ng bansa, ngunit hindi nila kinilala ang kanilang kalidad sa pandaigdigang merkado. Isang linggo pagkatapos, isang emergency industry forum ang ginanap. Nagtipon ang mga opisyal ng gobyerno, mga ehekutibo ng malalaking kumpanya, at mga eksperto sa pananaliksik. Ang tema ay supply chain stabilization. Ngunit ang talakayan ay tungkol sa kung paano lulutasin ang kabiguan sa pagpapalit ng mga bahagi ng Pilipinas. Isang opisyal ng gobyerno ang nagsalita ng may pagtitiwala. Ang indigenous technology development ay pambansang estratehiya. Dapat itong ituloy kahit na may panandali ang kahirapan. Tiyak na makakamit ng China ang self-reliance sa lahat ng larangan. Ngunit isang president ng isang maliit at katamtamang laki ng kumpanya ang nagtaas ng kamay mula sa audience. Nahaharap kami sa krisis sa kaligtasan, hindi lamang sa panandaliang kahirapan. Nawalan kami ng mga dayuhang customer,
Bumaba ang aming benta ng kalahati at hindi na kami makapagbayad sa aming mga empleyado. Pakitingnan ninyo ang katotohanan. Ang silid ay naging maingay, lahat ay nahaharap sa parehong paghihirap. Ngunit mariing sinabi ng opisyal ng gobyerno, hindi magbabago ang pambansang estratehiya, dapat mas magsumikap ang mga kumpanya. Mag-invest sa technology development, itaas ang kalidad, at tiyakin ang pandaigdigang pagiging mapagkumpitensya. Pagkatapos ng forum, nagtipon-tipon ang ilang president ng kumpanya sa pasilyo at nagbulungan. Hindi nauunawaan ng gobyerno ang katotohanan. Ang pag-unlad ng teknolohiya ay hindi nangyayari sa isang iglap. Paanong maaabot namin sa loob ng ilang taon ang binuo ng Pilipinas sa loob ng mga dekada? Isang president ang ngumiti ng mapait. Sa huli, tahimik na kukunin ulit namin ang mga produkto ng Pilipinas habang sasabihing gawa sa lokal pa rin. Kailangan namin ito upang mabuhay ang kumpanya. Naramdaman kong mapait ang mga salitang iyon. Ang mga pangako ng China na papalitan ang Pilipinas ay naging walang kabuluhan. Isang kakatuwang sitwasyon kung saan sa ibabaw ay ipinagdiriwang nila ang self-reliance, ngunit sa katotohanan, lalo silang umasa sa Pilipinas. Nang gabing iyon, sa silid ng aking hotel, binalikan ko ang isang taon na nakalipas. Kung paano ang maling akala na nagsimula sa isang video ng kaguluhan sa Starbucks sa Pilipinas ay humantong sa isang estratehikong kabiguan para sa buong China. Kung gaano kalaki ang kapalit para sa paghamak sa isang bansa at kung gaano karaming bagay ang aking natutunan sa proseso. Ang tunay na lakas ay hindi sa laki o bilis. Ang kalidad, tiwala at napapanatiling pag-unlad ang tunay na lakas. At ang Pilipinas ay isang bansang mayroong lakas na iyon. Lumipas pa ang 5 buwan. Ang sitwasyon ay lumala tulad ng inaasahan at ang industriya ng pagmamanupaktura sa China ay nasa isang estado ng panik. Sa kabutihang palad, ang aming kumpanya ay mabilis na bumalik sa mga bahagi ng Pilipinas kaya naiwasan namin ang pinakamasamang sitwasyon, ngunit maraming ibang kumpanya ang hindi. Isang hapon, ipinatawag ako ng CEO ng kumpanya. Miss Vergara, kailangan mo ulit pumunta sa Pilipinas. Ngayon, para sa negosasyon ng isang pangmatagalang kontrata. Kailangan nating ipakita kung gaano natin kailangan ang ating mga kasosyo sa Pilipinas. Tumango ako. 1 taon na ang nakalipas. Inakala kong ang China ang nasa mas mataas na posisyon, ngunit ngayon, ang sitwasyon ay ganap na nabaliktad. Ang mga kumpanya sa Pilipinas ang may kapangyarihang pumili at ang mga kumpanya sa China ay kailangang magsumikap upang mapili sila. Pagdating ko sa Narita ng madaling araw, ito ang aking 3 pagbisita at hindi na ako baguhan. Maayos na paliparan, tahimik na mga tao, tumpak na impormasyon, ang lahat ay mahuhulaan. At ito ay nakapagbigay sa akin ng kapayapaan ng isip. Pagkatapos kong ilagay ang aking mga gamit sa hotel, agad akong nagtungo sa kumpanyang Hapones. Naghihintay si G. Kimura sa lobby, ngunit iba na ang ekspresyon niya. 1 taon na ang nakalipas, magalang siya ngunit may pag-iingat. Ngunit ngayon, ang kumpiyansa ay lantad. Pagpasok sa silid ng pagpupulong, mas maraming tao ang nakaupo kaysa dati. Ang CEO, mga ehekutibo sa teknolohiya at benta, at maging ang R&D team head, isang kabuoang 6 na tao. Nangangahulugan ito na hindi lamang ito isang pulong, kundi isang mahalagang negosasyon. Ang CEO ang unang nagsalita. Miss Vergara, matagal na tayong hindi nagkita. Tila maraming pagbabago sa merkado ng China kamakailan. Aminado akong sinabi ko ng tapat. Opo, maraming pagbabago. Sa totoo lang, gumawa kami ng pagkakamali. Masyado naming minamaliit ang teknolohiya ng Pilipinas at inakala naming madali itong papalitan. Tumingin ang CEO at tumango. Nasaksihan din namin ang proseso. Maraming kumpanya sa China ang lumapit sa amin upang humiling na bumalik sa mga bahagi ng Pilipinas. Ngunit mayroon din kaming limitasyon sa production capacity, kaya kailangan naming magtakda ng priority. Ipinakita ng ehekutibo sa benta ang isang dokumento. Sa nakalipas na 3 buwan, ang mga katanungan mula sa China ay tumaas ng 300% kumpara sa nakaraang taon. Lahat ay humihiling ng mga bahagi ng Pilipinas. Pinaprioridad namin ang mga kasalukuyang customer at ang mga bago o bumabalik na customer ay inilalagay sa waiting list. Naiintindihan ko ang ibig niyang sabihin. Ang mga kumpanya sa Pilipinas
ay may kapangyarihang pumili ng customer ngayon. Isang taon na ang nakalipas, natatakot sila na mawala ang merkado ng Tsina, ngunit ngayon baliktad na ang sitwasyon. Idinagdag ng ehekutibo sa teknolohiya. Hindi lang kami naghintay sa panahong iyon. Pinalawak namin ang production capacity ng 30%, nag-develop kami ng bagong teknolohiya at ang pamantayan ng kalidad ay mas tumaas pa. Ang defect rate ngayon ay bumaba na sa 0.08%. Ito ang pinakamataas na pamantayan sa industriya. Nagulat ako sa numerong iyon. Mula sa 0, 2%, isang taon na ang nakalipas, ngayon ay 0.08% na. Ang mga kumpanya sa Pilipinas ay patuloy na umuunlad habang ang Tsina ay nagpupumilit na makahabol. Nagsimula ang negosasyon. Nag-alok ako ng pangmatagalang kontrata, nangako ng garantiya ng dami at nagpakita ng pagiging bukas sa negosasyon sa presyo. Ang reaksyon ng panig ng Pilipinas ay maingat. Tanggapin namin ang pangmatagalang kontrata, ngunit may mga kondisyon. Sabi ng R.D. Team Head. Dapat ay hindi bababa sa 5 taon ang kontrata. Dapat may penalty sa maagang pagwawakas. Dapat malinaw na tinukoy ang mga pamantayan ng kalidad. At ang pinakamahalaga, isang garantiya na hindi kayo muling lilipat sa mga bahagi ng Tsina dahil sa mga kadahilanang pampulitika. Sandaling nag-alinlangan ako. Mahigpit ang mga kondisyong iyon, lalo na ang huli, na maaaring sumalungat sa patakaran ng gobyerno ng Tsina, ngunit wala kaming pagpipilian. Kung wala ang mga bahagi ng Pilipinas, hindi mabubuhay ang aming kumpanya. Sumasang-ayon kami sa mga kondisyong iyon, taos puso naming nais ang isang pangmatagalang pakikipagsosyo. Ngumiti ang CEO, sige, ngunit kailangan ninyong maunawaan. Isang taon na ang nakalipas, nasaktan kami nang umalis ang maraming kumpanya sa Tsina. Ang mga kasosyo na kasama namin sa loob ng 10 o 20 taon ay biglang tinalikuran kami. Kaya naman, kailangan naming maging maingat sa pagkakataong ito. Yumuko ako, humihingi kami ng paumanhin. Kami ay pabigla-bigla. Hindi namin napahalagahan ng tama ang halaga ng teknolohiya ng Pilipinas at inakala naming madali itong papalitan. Ngayon, naiintindihan na namin. Hindi kami makakalaban sa pandaigdigang merkado kung wala ang aming mga kasosyo sa Pilipinas. Isang sandali ng katahimikan ang sumunod sa silid. Pagkatapos, muling nagsalita ang CEO. Sige, Miss Vergara, maniniwala kami sa inyong sinseridad. Simulan natin ang paghahanda ng kontrata. Ngunit tandaan ninyo, ito ang huling pagkakataon. Kung muli ninyo kaming tatalikuran, wala nang daan pabalik. Nagtapos ang negosasyon at nag-almusal kaming magkakasama. Bahagyang lumuwag ang kapaligiran. Maingat na nagtanong si G. Kimura. Maging tapat, kumusta ang kasalukuyang sitwasyon sa Tsina? Hindi namin masyadong nakikita sa media. Bumuntong hininga ako at sumagot. Nalilito kami. Sa labas, ipinagdiriwang nila ang self-reliance. Ngunit sa katunayan, maraming kumpanya ang nahihirapan. Nawawalan sila ng mga dayuhang merkado dahil sa mga problema sa kalidad, nawawala ang tiwala ng customer at bumababa ang benta, lalo na ang mga kumpanyang sumubok palitan ang mga kritikal na bahagi ng Pilipinas ang nakaranas ng pinakamalaking dagok. Tumango ang ehekutibo sa teknolohiya, inaasahan na namin ito. Dahil ang kalidad ay hindi nabubuo sa isang iglap, aabutin kami ng 4 taon upang maabot ang kasalukuyan naming antas. Araw-araw kaming nagpapabuti ng kaunti, natututo mula sa mga pagkakamali at itinaas ang aming pamantayan. Imposibleng makahabol ang Tsina sa loob lamang ng ilang taon. Idinagdag ng ehekutibo sa benta, upang maging tapat, ang kabiguan ng Tsina ay naging pagkakataon para sa amin. Ang halaga ng teknolohiya ng Pilipinas ay muling napahahalagahan. Ang pag-aakalang ito ay madaling palitan ay nabawasan at ang pangangailangan para sa aming mga produkto ay sumabog. Naramdaman kong mapait ang mga salitang iyon. Ang kayabangan ng Tsina ang nagpataas pa sa katayuan ng Pilipinas. Ang pagtulak nila sa Pilipinas ang lalo pang nagpalakas dito. Pagkatapos ng pagkain, muli kong binisita ang pabrika. 1 taon na ang lumipas, ngunit ang pagbabago ay halata. Pinalawak ang production line, nagdagdag ng mga bagong kagamitan at tila dumami pa ang bilang ng mga manggagawa. Binago ng mga kumpanya sa Pilipinas ang krisis bilang isang pagkakataon. Ang Quality Control Manager ay masayang nagpaliwanag. Kamakailan, nag-deploy kami ng isang AI-powered quality inspection system.
Maari nitong makita ang mga mikrodetalye na hindi nakikita ng mata ng tao. Dahil dito, mas bumaba pa ang defect rate at ang customer satisfaction ay umabot sa pinakamataas na record. Habang tinitingnan ko ang sistema, naisip ko, ito ang lakas ng Pilipinas. Patuloy na umuunlad ng hindi kontento. Kahit na ang 0.2% ay kahanga-hangang defect rate, nagsusumikap pa rin sila na ibaba ito sa 0.08%. Ang pagpupursigi na makamit ang pagiging perpekto ang kanilang paninindigan. Habang pabalik sa Tokyo, sinabi sa akin ni G. Kimura sa kotse, Miss Vergara, naalala mo ba noong una tayong nagkita 1 taon na ang nakalipas? May mga balita noon na papalitan ng Tsina ang Pilipinas. Nagulat ako at nagtanong, talaga po? Mukha kayong may kumpiyansa noon. Ngumiti si G. Kimura, kailangan naming ipakita ang kumpiyansa sa labas. Ngunit sa aming kalooban, natatakot kami dahil nakakatakot ang bilis ng Tsina. Ngunit 1 taon na ang lumipas, napatunayan na ang aking takot ay walang kabuluhan. Napatunayan namin na ang bilis lamang ay hindi mananalo sa kalidad. Tumango ako. Tama po yan. Ang Tsina ay mabilis, ngunit ang Pilipinas ay tumpak. Ang Tsina ay malaki, ngunit ang Pilipinas ay masinop. At sa huli, ang merkado ay pumili ng kalidad. Pagbalik ko sa hotel, binuksan ko ang aking laptop at itinala ang mga pangyayari sa araw na iyon. Pamagat, ang tahimik na tagumpay ng Pilipinas. Hindi ipinagdiwang ng Pilipinas ang kanilang tagumpay ng malakas. Hindi sila sumagot sa mga provokasyon. Hindi sila nagalit kahit na minamaliit. Tahimik lang nilang ginawa ang kanilang trabaho. Itinaas ang kalidad, binuo ang teknolohiya at pinasaya ang mga customer. At nang lumipas ang panahon, lumitaw ang katotohanan. Imposibleng palitan ang Pilipinas. Hindi ito tagumpay na nakuha sa pamamagitan ng mga armas, kundi sa pamamagitan ng kalidad, teknolohiya at tiwala. Hindi ito marangya, ngunit tiyak. Hindi ito maingay, ngunit makapangyarihan. Pinatunayan ng Pilipinas sa mundo na kaya mong manalo kahit maliit ka basta masinop ka, kaya mong manalo kahit mabagal ka basta tumpak ka, at kaya mong manalo kahit tahimik ka basta mahusay ka. Habang lumilipad pabalik sa Shanghai kinabukasan, naisip ko, ano ang mangyayari sa Tsina ngayon? Ipagpapatuloy ba nila ang kanilang kayabangan? O matututo sila ng may pagpapakumbaba? Paano magbabago ang relasyon nila sa Pilipinas? Ngunit may isang bagay na tiyak, ang Pilipinas ay hindi na maaaring balewalain. Isang bansang maliit ngunit malakas, tahimik ngunit maimpluwensya, mabagal ngunit napapanatili. At ang halaga nito ay nagsimula ng kilalanin ng mundo. 1 buwan pagkatapos kong bumalik, ang aming kumpanya ay nakabawi dahil sa pangmatagalang kontrata sa Pilipinas, ngunit ang buong industriya ay naguguluhan pa rin. Ang mga kumpanyang hindi nakabalik sa mga bahagi ng Pilipinas ay patuloy na nahaharap sa paghihirap at ang epekto ay patuloy na lumalawak. Isang hapon, isang emergency industry meeting ang ipinatawag. Nagkaroon ng tensyon nang i-anunsyo na dadalo ang isang opisyal ng gobyerno. Nagtipon ang mga CEO ng pangunahing pagmamanupaktura sa isang mabigat na kapaligiran. Ang opisyal ng gobyerno ay nagsalita, seryoso naming tinatanggap ang kasalukuyang sitwasyon. Maraming kumpanya ang nahihirapan sa mga dayuhang merkado, bumababa ang export at nanganganib ang pandaigdigang pagiging mapagkumpetensya. Dapat nating lutasin ang problemang ito. Isang CEO ang nagtaas ng kamay at nagsalita. Ang ugat ng problema ay malinaw. Ito ay ang pagtatangkang mabilis na palitan ang mga kritikal na bahagi ng Pilipinas. Sa pilitan tayong nagpatuloy sa pagbabago dahil sa panggigipit sa politika kahit hindi pa handa ang ating teknolohiya. Ang resulta ay trahedya. Sumunod ang isa pang CEO. Nawalan ang aming kumpanya ng mga customer sa Europa. Ang tiwalang binuo sa loob ng 15 taon ay gumuho sa loob lamang ng 1 taon. Ang dahilan ay isa lamang. Kalidad. Walang problema noong ginagamit namin ang mga bahagi ng Pilipinas. Ngunit pagkatapos lumipat sa mga gawa sa Tsina, ang defect rate ay tumaas ng 10 beses. Ang silid ay naging maingay. Lahat ay may parehong karanasan. Ang ekspresyon ng opisyal ng gobyerno ay naging matigas. Kung gayon, ano ang solusyon? Gusto ba ninyong muling umasa sa Pilipinas? Iyon ay salungat sa ating patakaran sa self-reliance. Isang technology expert ang maingat na nagsalita. Ang self-reliance ay isang magandang layunin, ngunit kailangan natin ng makatotohanang roadmap.
Hindi natin maaabot sa loob ng 5 taon ang teknolohiyang binuo ng Pilipinas sa loob ng 40 taon. Dapat tayong lumapit ng paunti-unti. Sa ngayon, dapat tayong makipagtulungan sa Pilipinas habang dahan-dahan nating binuo ang ating teknolohiya. Sumang-ayon ang isa pang eksperto at kailangan nating aminin ng tapat, masyado nating minamaliit ang Pilipinas. Inakala nating dahil maliit ito, madali tayong makakahabol. Ngunit ang lakas ng Pilipinas ay hindi sa sukat, kundi sa pagiging masinop. Ang pagbalewala dito, ang ating pagkakamali. Ang silid ng pagpupulong ay natahimik. Alam ng lahat ang katotohanan sa mga salitang iyon, ngunit mahirap itong aminin sa isang pampublikong pagpupulong dahil ito ay usapin ng pagmamataas ng Tsina. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita ang opisyal ng gobyerno. Sige, muli nating susuriin ang patakaran. Ngunit sa publiko, kailangan nating ipahayag ang diwa ng self-reliance. Ang pakikipagtulungan sa Pilipinas ay dapat bigyang kahulugan bilang strategic partnership at ilarawan bilang isang paunti-unting pagkamit. Sa mga salitang iyon, ang mga CEO ay nakahinga ng maluwag. Sa wakas, mayroon na silang dahilan upang muling makipagtulungan sa Pilipinas, ngunit naramdaman kong mapait. Sa huli, hindi ba ito isang paraan lamang upang makahanap ng paraan upang hindi aminin ang kanilang kabiguan? Pagkatapos ng pagpupulong, nagtipon-tipon ang ilang CEO sa pasilyo at nag-usap. Sa huli, kailangan na naman nating yumuko sa Pilipinas. Nakakahiya kung iisipin natin kung gaano tayo kamayabang isang taon na ang nakalipas. Sumang-ayon ang isa pa. Tama. Inakala nating ang Pilipinas ay maliit at mahina. Ngunit sa katotohanan, ito ay maliit ngunit malakas, tahimik ngunit maimpluwensya. Habang itinutulak natin ang sukat, sila ay nakakumbinsi sa mundo sa pamamagitan ng kalidad. Habang nakikinig ako sa pag-uusap na iyon, tumango ako. 1 taon at kalahati na ang nakalipas, naaalala ko ang aking sarili na nanonood ng video ng kaguluhan sa Starbucks sa Pilipinas at hinuhusgahan ang Pilipinas ng mababa. Sa sandaling iyon, ginawa ko rin ang parehong pagkakamali. Sa isang pangyayari, hinusgahan ko ang buong bansa, tinitingnan lamang ang panlabas at nawawala ang esensya at nagbigay ng isang mayabang na pagtatasa. Ngunit pagkatapos kong maranasan ang Pilipinas, napagtanto ko, ang isang kaguluhan ay hindi kumakatawan sa esensya ng isang bansa. Sa halip, ang paraan kung paano sila tumugon sa kaguluhan na iyon, ang sistema na nagpapanatili ng kaayusan, at ang kultura na nagpapanatili ng kalidad iyan ang tunay na lakas ng bansa. Kinaumagahan, nagpadala ako ng email sa kumpanyang Hapones. Ipinagbigay alam ko sa kanila ang balita tungkol sa muling pagsusuri ng patakaran ng gobyerno ng Tsina at sinabi ko na mas maraming kumpanya sa Tsina ang hihingi ng pakikipagtulungan sa Pilipinas sa hinaharap. Nagdagdag din ako ng aking personal na pananaw. Noong una kong binisita ang Pilipinas, puno ako ng mga preconceived notions. Ngunit ngayon, iba na. Naiintindihan ko na ang tunay na halaga ng Pilipinas at kung bakit halos imposibleng tularan ang halagang iyon, ang paghamak ng Tsina sa Pilipinas ay isang malaking pagkakamali at sila ay nagbabayad ng mabigat na kapalit. Ngayon, iginagalang ko na ang Pilipinas. Matapos kong ipadala ang email, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga kalye ng Shanghai ay abala pa rin. Ang mga tao ay walang tigil na gumagalaw at ang lungsod ay patuloy na lumalago. Ngunit alam ko, hindi sapat ang bilis lamang. Ang tunay na tagumpay ay nangangailangan ng kalidad, tiwala at napapanatiling pag-unlad. Nang gabing iyon, nakipagkita ako sa aking mga dating kaklase sa universidad pagkatapos ng mahabang panahon. Nagtatrabaho silang lahat sa iba't ibang larangan. Isang kaibigan ang nagtanong, sabi nila, kamangha-mangha na ang Pilipinas ngayon, totoo ba iyon? Tumango ako, totoo. Hindi ko rin alam noong una, ngunit nang maranasan ko mismo, talagang kamangha-mangha ito. Maliit ngunit malakas, tahimik ngunit maimpluwensya, at mabagal ngunit matatag. Masyado nating minamaliit ang Pilipinas noon. Nagtanong ang isa pang kaibigan, kung gayon, hindi na maaabutan ng Tsina ang Pilipinas? Nag-isip ako ng kaunti bago sumagot, maaari nilang maabutan, ngunit kailangan ng oras. At higit sa lahat, kailangan nilang pag-aralan ang paraan ng Pilipinas. Kalidad kaysa bilis, pagiging masinop kaysa sukat, napapanatiling pag-unlad kaysa mabilis na paglago. Hindi nila maaabutan ang Pilipinas kung sila ay magpapalaki-laki lamang dahil mas malaki at mas mabilis sila.
Tahimik na tumango ang mga kaibigan. Alam nilang lahat ang paghihirap ng industriya ng pagmamanupaktura sa Tsina kamakailan. Idinagdag ko sa huli. At may isang bagay pa kayong dapat malaman. Habang tayo ay nagkakamali, ang Pilipinas ay hindi tumigil. Patuloy silang nagpapabuti, patuloy silang sumusulong. Kaya kahit simulan natin ngayon, mas malayo na sila. Iyan ang katotohanan. Sa aking pag-uwi, binalikan ko ang 1 taon at kalahati. Kung paanong ang maling akala na nagsimula sa video ng kaguluhan sa Starbucks sa Pilipinas ay humantong sa isang estratehikong kabiguan para sa buong Tsina. Kung gaano kalaki ang kapalit para sa paghamak sa isang bansa at kung gaano karaming bagay ang aking natutunan sa proseso. Ang tunay na lakas ay hindi sa laki o bilis. Ang kalidad, tiwala at napapanatiling pag-unlad ang tunay na lakas. At ang Pilipinas ay isang bansang mayroong lakas na iyon. Lumipas pa ang karagdagang 5 buwan. Ito ang aking ika-5 pagbisita sa Pilipinas. Ngayon ay hindi ito para sa negosyo, kundi isang personal na paglalakbay. Nais kong mas maunawaan pa ang bansang ito. Habang naglalakad sa mga kalye ng Tokyo, naaalala ko ang aking unang pagbisita 2 taon na ang nakalipas. Noon, puno ako ng mga preconceived notions. Inakala kong magulo at maingay ang Pilipinas tulad ng Tsina. Asia ay pare-pareho. Ngunit ngayon, iba na. Naiintindihan ko na ang tunay na halaga ng Pilipinas at kung bakit ito kinikilala sa buong mundo. Umupo ako sa isang cafe at binuksan ang aking laptop. Inililista ko ang mga pangyayari sa loob ng 2 taon. Pamagat. Ang malaking pagbawi ng Pilipinas. Ang buong detalye. Hindi ito isang business report, kundi isang talaan ng aking personal na mga natutunan. Binasa ko muli ang unang pangungusap. 2 taon na ang nakalipas, minamaliit ko ang Pilipinas. At hindi lamang ako ang nagkamali. Ang buong Tsina ay gumawa ng parehong pagkakamali. Inakala naming dahil maliit at tahimik ang Pilipinas, madali itong mapapalitan. Ngunit nagkamali kami. Tumingin ako sa labas. Ang mga tao ay naglalakad sa kalye ng may kaayusan. Naghihintay sila sa crosswalk, pumipila para sa bus at nag-uusap ng mahinahon. Ang lahat ng ito ay hindi na espesyal sa akin. Ito ay pang-araw-araw na buhay. Ngunit ngayon, naiintindihan ko kung gaano kalaking lakas ang taglay ng pang-araw-araw na bagay na iyon. Nagpatuloy ako sa pagsusulat sa aking laptop. Ang malaking pagbawi ng Pilipinas ay isang digmaang tahimik. Ipinagtanggol ito hindi sa pamamagitan ng armas, kundi sa pamamagitan ng kalidad. Hindi sa pamamagitan ng banta, kundi sa pamamagitan ng tiwala. Hindi sa pamamagitan ng puwersa, kundi sa pamamagitan ng panghihikayat. At sa huli, nanalo ang Pilipinas. Tahimik, tiyak, at walang duda. Ipinatunayan ito ng mga kamakailang balita. Isang ulat tungkol sa pagpapalawak pa ng market share ng mga kumpanya ng semiconductor ng Pilipinas sa pandaigdigang merkado. Mga ulat tungkol sa mga baterya ng Pilipinas na nagiging pamantayan sa mga electric vehicle sa buong mundo. Mga artikulo tungkol sa pagiging sikat ng mga defense equipment ng Pilipinas sa gitnang silangan at Europa. At kahit na mga pagsusuri na nangunguna ang teknolohiya ng medisina ng Pilipinas sa merkado ng Asya, samantala, ang mga kumpanya sa Tsina ay patuloy na nahihirapan. Ang kanilang market share sa dayuhang merkado ay patuloy na bumababa. Ang mga problema sa kalidad ay paulit-ulit at hindi nila maibalik ang tiwala. Ang puwang sa Pilipinas ay hindi lumiit, bagkus ay lumaki pa. Nagdagdag ako ng isang talata. Ang 2 taon kung saan minamaliit ng Tsina ang Pilipinas ay naging pagkakataon para sa Pilipinas. Habang nagkakamali ang kanilang mga kakumpetensya, lalong lumakas ang Pilipinas. Habang sila ay kinukutya, lalo nilang itinaas ang kalidad. At habang sila ay hinahamon, lalo nilang pinatibay ang kanilang posisyon. Ito ang tunay na malaking pagbawi. Tumunog ang aking cellphone. Isang mensahe mula kay G. Kimura. Miss Vergara, kung may oras kayo ngayong gabi, gusto nyo bang maghapunan? Hindi formal. Masaya akong pumayag. Nang alas 7 ng gabi sa isang restaurant, kasama ko si G. Kimura at 2 ehekutibo pa mula sa ibang kumpanyang Hapones na nakilala ko sa nakalipas na 2 taon. Habang kumakain, nag-usap kami ng magaan. Isang ehekutibo ang tumawa. Miss Vergara, nasanay na kayo sa Pilipinas, ano? Iba na kayo kumpara noong una kayong bumisita. Tumawa ako pabalik. Opo, noong una akong dumating,
Puno ako ng mga preconceived notions. Inakala kong magulo ang Pilipinas tulad ng China, ngunit ngayon, naiintindihan ko na kung ano ang tunay na lakas ng Pilipinas. Nagtanong si G. Kimura, kumusta ang kasalukuyang sitwasyon sa China? Gumanda na ba ang kalagayan? Sumagot ako ng tapat. Dahan-dahan, ngunit nahihirapan pa rin. Maraming kumpanya ang muling nakikipagtulungan sa Pilipinas at nagbago na rin ang patakaran ng gobyerno, ngunit hindi madaling mabawi ang nawalang oras at tiwala. Higit sa lahat, napagtanto na ng lahat, imposibleng palitan ang Pilipinas. Maingat na nagtanong ang isa pang ehekutibo sa teknolohiya. Sa personal, paano ninyo tinitingnan ang sitwasyong ito bilang isang taga-China? Nag-isip ako sandali bago sumagot. Sa totoo lang, nasaktan ang aking pagmamataas noong una. Naniniwala kaming mas malaki at mas malakas ang China kaysa Pilipinas at ayaw kong aminin na natalo kami sa kalidad. Ngunit ngayon, iba na. Hindi na ito usapin ng pagmamataas, kundi usapin ng katotohanan. Ang Pilipinas ay mas mahusay at ang pagkilala at pag-aaral mula rito ang makakabuti para sa China. Tumango si Kimura. Ang pagbabago ng pananaw na iyan ay mahalaga. Sa katunayan, marami rin kaming dapat matutunan mula sa inyo. Ang bilis, sukat at ang kakayahan ng China na basahin ang merkado ay talagang kahanga-hanga. Kung matututo tayo sa isa't isa at magtutulungan, mas lalakas ang parehong bansa. Paglabas namin, nakita namin ang night view ng Tokyo. Tahimik na umaagos ang ilog, ang mga ilaw ay dahan-dahang sumisikat, at ang lungsod ay nabubuhay ng mapayapa. Hindi ito marangya, ngunit ito ay maganda. Hindi ito maingay, ngunit ito ay puno ng buhay. Hindi ito malaki, ngunit ito ay perpekto. Habang tinitingnan ko ang tanawin, napagtanto ko, ito ang Pilipinas. Isang bansang nagpapatunay sa pamamagitan ng pagiging mahusay, hindi sa pamamagitan ng pagsigaw. Isang bansang kinikilala ng mundo, kinikilala ng merkado, at pinatutunayan ng oras ang halaga nito. Kinabukasan, habang papunta ako sa Narita Airport sakay ng taxi, nakipag-usap ako sa driver. Nagtanong siya, kumusta ang Pilipinas? Sumagot ako ng taos-puso, puro pagkamangha. Noong una kong dumating, inakala kong maliit na bansa lang ito. Ngunit ngayon, naiintindihan ko na hindi mahalaga ang laki. Ang Pilipinas ay maliit ngunit masinop, tahimik ngunit maimpluwensya, mabagal ngunit napapanatili. Hindi ko malilimutan ang malaking pagbawi ng Pilipinas na nasaksihan ko. Ngumiti ang driver. Salamat. Nagsusumikap din kami araw-araw. Hindi kami perpekto, pero umiling ako. Hindi. Nakikita ko ang inyong pagsisikap na lumapit sa pagiging perpekto. Iyan ang lakas ng Pilipinas. Pagdating sa paliparan at habang nag-check-in, naalala ko ang huling 2 taon. Kung paanong ang maling akala na nagsimula sa isang video ng kaguluhan sa Starbucks sa Pilipinas ay lubos na nabaliktad. Kung paanong ang paghamak ay naging paggalang. At kung paanong ang mga preconceived notions ay naging pag-unawa. Pagkasakay ko sa eroplano, isinulat ko ang huling talaan. Nasaksihan ko ang malaking pagbawi ng Pilipinas. Hindi ito tagumpay militar. Ito ay tagumpay na nakamit sa pamamagitan ng teknolohiya, kalidad at tiwala. Ang Pilipinas ay ginawang pagkakataon ang sandali kung kailan ito minamaliit ng China. Ginawa nitong pagkakataon sa paglago ang mga hamon at ginawa nitong pagkakataon upang patunayan ang mga pagpuna. 2 taon na ang nakalipas, hindi ko kilala ang Pilipinas. Ngunit ngayon, alam ko na. Ito ay isang bansang tahimik na naghahanda, tahimik na nagpapatupad, at tiyak na nagpapatunay. Isang bansang nagsisikap ng husto kahit walang nakatingin, nagpapanatili ng kalidad kahit walang pumupuri, at hindi nanginginig kahit dumating ang krisis. Nagtatrabaho ako sa China, ngunit mula ngayon, ang aking pamantayan ay ang Pilipinas. Kapag sinusuri, pumipili, o nagdedesisyon, magtatanong ako sa sarili ko, ano kaya ang gagawin ng Pilipinas? At ang pamantayang iyon ang magpapalago sa akin upang maging isang mas mahusay na propesyonal. Nasaksihan ko mismo ang sentro ng malaking pagbawi ng Pilipinas. At ang karanasang iyon ay nagpabago sa aking buhay. Umalis ang eroplano. Habang papalayo ang Tokyo sa bintana, patuloy na lumalaki ang Pilipinas sa aking isip. Isang bansang maliit ngunit dakila, tahimik ngunit makapangyarihan. Ngayon, alam ko na ang tunay na halaga ng bansang ito. Ito ang pinakamahalaga sa lahat. Ano sa tingin ninyo sa kwentong ito?
Tingnan natin kung ano ang reaksyon ng mga nakarinig ng balitang ito. Ang kahalagahan ng tiwala. Nakakagulat ang bilis ng Tsina, ngunit ang esensya ng pagmamanupaktura ay tiwala pa rin. Ang isang maliit na depekto sa isang bahagi ay maaaring magpababa ng pagtatasa ng buong produkto. Ang sistema na binuo sa loob ng 40 taon ay hindi kayang gayahin sa isang iglap. Ipinagmamalaki kong ang craftsmanship na pinanatili ng mga inhinyero ng Pilipinas ay mahalaga pa rin sa digital na panahon. Kaguluhan sa Ginza at kaayusan. Nang nakita ko ang issue sa Starbucks sa Ginza noon, nalungkot ako. Ngunit interesante na ito ang nagbigay diin sa pagkakaiba ng Pilipinas at ibang bansa. Ang mga porma at magagandang asal ay hindi lamang mga formalidad, kundi pundasyon na sumusuporta sa katatagan at kalidad ng lipunan. May mga bansang umuunlad sa pamamagitan ng kaguluhan, ngunit may mga bansang umuunlad sa pamamagitan ng pagiging masinop. Dapat ituloy ng Pilipinas ang landas ng huli. Interdependence, ang supply chain. Ang deklarasyon ng Tsina na bawasan ang pag-asa sa Pilipinas na nagbabalik tanaw ay nagpapakita kung gaano kakomplikado ang mga supply chain ngayon. Totoo na mayroon pang teknolohiya na hindi magagawa nang wala ang Pilipinas, ngunit sa parehong oras, hindi rin kami mabubuhay kung wala ang merkado ng Tsina. Bagamat pinupuri ng artikulong ito ang Pilipinas, dapat kaming patuloy na matuto ng may pagpapakumbaba nang hindi nagagalit sa resulta. Halaga ng Pilipinas mula sa pananaw ng dayuhan. Ang pananaw ng isang dayuhang analista sa Pilipinas ay sariwa para sa ating mga sarili. Napagtanto namin na ang katahimikan at katumpakan na itinuturing naming karaniwan ay talagang may pambihirang halaga sa mundo. Ang hospitality at teknolohiya ng Pilipinas ay magkakaugnay. Ang pag-iisip ni Ms. Vergara kung ano ang gagawin ng Pilipinas sa huli ay ang pinakamataas na papuri na maibibigay natin. Kultura ng pagiging masinop sa pamamahala ng kalidad. Ang numerong 0.08% defect rate ay hindi lamang pagganap ng makina, kundi pagpapakita rin ng kamalayan ng bawat individual na nagtatrabaho doon. Sa mga pasilidad sa Pilipinas, may kultura ng pagsisikap na maging mas mahusay nang hindi kailangan ng utos. Mahirap itong gayahin ng Tsina sa maikling panahon. Gayunpaman, ang Pilipinas ay mayroon ding kasaysayan ng pag-aaral. Mula sa kanluran, dapat tayong magpatuloy sa pagpapabuti sa pamamagitan ng mapagkumpetensyang pag-uugali, pagbawi ng tiwala sa negosyo. Sa negosyo, ang pinakamadaling sirain at pinakamahirap buuin ay ang tiwala. Sa pananaw ng artikulong ito, tama lamang na ang panig ng Pilipinas ay magbigay ng mga kondisyon kapag ang mga kumpanyang umalis ay muling nagbalik. Ang tiwala ay nabubuo sa pamamagitan ng pagsisikap sa magkabilang panig. Ang katotohanang ang mga kumpanya sa Pilipinas ay may kapangyarihang pumili ng customer ay bunga ng kanilang mahabang taon ng tapat na paglalakad. Direktang koneksyon sa pagitan ng pampublikong manners at ekonomiya. Ang pagtuturo na ang kaayusan at pampublikong pag-uugali ay direktang nauugnay sa pagiging produktibo ng ekonomiya ay nakakamangha. Ang isang tahimik na kapaligiran ay nagdudulot ng concentration at ang tumpak na operasyon ay nag-aalis ng hindi kinakailangang gastos. Nakakatawa na ang kaguluhan sa Ginza ang naging dahilan upang mas maraming tao ang tumingin sa tunay na lakas ng Pilipinas, ngunit ito ay isang magandang pagkakataon upang muling mapahalagahan ang halaga ng invisible infrastructure ng Pilipinas. Ang pagbawi ng Pilipinas lampas sa nawawalang 30 taon. Ang paggamit ng malaking pagbawi ng Pilipinas pagkatapos ng nawawalang 3 dekada ay tila labis, ngunit nakikita ko ang nilalaman. Sa panahon kung saan tayo ay nawalan ng kumpiyansa pagkatapos ng bubble economy, patuloy pa rin nating pinasasama ang ating teknolohiya ng tahimik. Ang katotohanan ito ay kinikilala ngayon sa mundo ay nagpapasaya sa akin. Mula ngayon, dapat nating hangarin na maging isang mataas na kalidad na bansa na nagpapakita ng natatanging presensya sa halip na habulin ang sukat, babala laban sa kayabangan. Tunay na kahanga-hanga ang dinamismo ng Tsina, ngunit ipinakita ng kasaysayan na kapag ang dinamismo ay naging kayabangan, doon nagsisimula ang pagbagsak. Ang Pilipinas ay nagkaroon din ng parehong pagkakamali noon. Kaya marahil naging maingat na tayo ngayon at iniiwasan ang pagiging pabigla-bigla. Ang isang relasyon kung saan kinikilala natin ang lakas ng isa't isa
at nagtutulungan ang ideal, ngunit ang paggalang sa kalidad ang unang hakbang. Pagkakatulad sa pagitan ng serbisyo at paggawa, nakakagulat na ang katahimikan sa Narita Airport at ang pag-uugali ng mga driver ng taxi ay binanggit sa artikulo. Ang mga ito ay pamantayan sa Pilipinas, ngunit natutunan naming espesyal ito sa mundo. Hindi lamang ang kalidad ng pagmamanupaktura, kundi pati na rin ang kalidad ng serbisyo ay isang malaking sandata ng Pilipinas. Ang pakiramdam ng kapanatagan na naramdaman ni Miss Vergara sa kanyang pagbisita sa Pilipinas ay nag-uugnay din sa tiwala sa negosyo. Ang buong Pilipinas ay parang isang koponan. Ang kahalagahan ng tacit knowledge. Naramdaman ko ang pagkabahala ng kumpanyang Chino na nakagawa ng 10% defect rate. Ang precision machinery ay hindi nagsisinungaling. Maari mong gayahin ang mga guhit, ngunit hindi mo makokopya ang pagpili ng material, ang oras ng heat treatment, at ang mga pinong pagsasaayos. Ang tacit knowledge na ito ang depensa ng pagmamanupaktura ng Pilipinas. Muling napagtanto ko sa pagbabasa ng artikulong ito na may responsibilidad kaming ipasa ang tacit knowledge na ito sa susunod na henerasyon. Pasasalamat sa pagsusuri ni Miss Vergara. Nagpapasalamat ako na isang Pranses na analista ang nakaintindi at nakapag-analisa ng malalim sa Pilipinas. Ang kanyang pahayag na ginagamit niya ang ano ang gagawin ng Pilipinas bilang pamantayan ay nagpapatibay sa aming kalooban. Upang matugunan ang inaasahan ng mundo, kailangan nating panatilihin at itaas pa ang kabutihan ng Pilipinas. Ito ay isang nakapagpapalakas na nilalaman. Pilosopiya ng Pilipinas. Ang lakas ng Pilipinas ay hindi lamang sa mga gusali at numero na nakikita. Ito ay nasa pagpapakumbaba sa puso ng mga tao at sa pagiging tapat sa mga bagay. Ang artikulong ito ay naglalarawan nito ng malinaw sa pamamagitan ng paghahambing sa China. Dapat tayong magpatuloy sa paggawa ng mga tunay na bagay ng tahimik ngunit may pag-iibigan sa gitna ng maingay na mundo. Dahil sa suportang Laban Pilipinas, Pilipinas, go for it. Magpapatuloy akong magsumikap simula bukas. Ang pagkakatulad sa serbisyo at paggawa. Nakakagulat na ang katahimikan sa Narita Airport at ang pag-uugali ng mga driver ng taxi ay binanggit sa artikulo. Ang mga ito ay pamantayan sa Pilipinas, ngunit natutunan naming espesyal ito sa mundo. Hindi lamang ang kalidad ng pagmamanupaktura, kundi pati na rin ang kalidad ng serbisyo ay isang malaking sandata ng Pilipinas. Ang pakiramdam ng kapanatagan na naramdaman ni Miss Vergara sa kanyang pagbisita sa Pilipinas ay nag-uugnay din sa tiwala sa negosyo. Ang buong Pilipinas ay parang isang koponan, ang hamon ng pagbawi ng tiwala sa negosyo. Sa negosyo, ang pinakamadaling sirain at pinakamahirap buuin ay ang tiwala. Sa pananaw ng artikulong ito, tama lamang na ang panig ng Pilipinas ay magbigay ng mga kondisyon kapag ang mga kumpanyang umalis ay muling nagbalik. Ang tiwala ay nabubuo sa pamamagitan ng pagsisikap sa magkabilang panig. Ang katotohanan ang mga kumpanya sa Pilipinas ay may kapangyarihang pumili ng customer ay bunga ng kanilang mahabang taon ng tapat na paglalakad. Ang pagpapakumbaba. Bilang unang hakbang, alam nating lahat na ang dinamismo ng China ay kahanga-hanga, ngunit ipinakita ng kasaysayan na kapag ito ay naging kayabangan, doon nagsisimula ang pagbagsak. Ang Pilipinas ay nagkaroon din ng parehong pagkakamali noon, kaya marahil naging maingat na tayo ngayon at iniiwasan ang pagiging pabigla-bigla. Ang isang relasyon kung saan kinikilala natin ang lakas ng isa't isa at nagtutulungan ang ideal, ngunit ang paggalang sa kalidad ang unang hakbang. Pilosopiya ng Pilipinas. Ang lakas ng Pilipinas ay hindi lamang sa mga gusali at numero na nakikita. Ito ay nasa pagpapakumbaba sa puso ng mga tao at sa pagiging tapat sa mga bagay. Ang artikulong ito ay naglalarawan nito ng malinaw sa pamamagitan ng paghahambing sa China. Dapat tayong magpatuloy sa paggawa ng mga tunay na bagay ng tahimik ngunit may pag-iibigan sa gitna ng maingay na mundo. Dahil sa suportang Laban Pilipinas, Pilipinas, go for it. Magpapatuloy akong magsumikap simula bukas.